Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone nagpaliwanag kung bakit ganon ang naging resulta at diskarte sa Gilas Pilipinas. Gilas Pilipinas, kailangan na ba ng pagbabago sa lineup? Kailangan na nga bang ipasok sila RJ Abarrientos nang dahil nga sa sunod-sunod na pagkakatalo ng ating national team sa Doha Tournament at nitong kakatapos lang na FIBA Asia Cup qualifiers, ay marami nga ang nagsasuggest ngayon na magkaroon ng konting pagbabago sa lineup ng Gilas Pilipinas. Ang sinasuggest nga ng karamihan ay magdagdag ng mga bagong players na susolusyon sa kanilang mga problema na lumabas sa kanilang mga nakalipas na laro. Na-expose nga ang Gilas sa kanilang 4 na pagkatalo kung saan wala tayong reliable guard na nakafocus sa pagpapacilitate ng triangle offense. At ang sinasuggest nga dyan ng karamihan ay itong si RJ Abarrientos, isang mahusay na gwardya at napakataas ng basketball IQ. Hindi na rin ito bago sa ating national team dahil nakapaglaro na ito sa Gilas under Coach Tab Baldwin. Pero bago pa nga yang isuggest at maisip ng mga fans, ay alam na yan ni Coach Tim Cone. Wala nga lang ito sa lineup ngayon dahil para kay Coach Tim ay medyo hilaw pa si RJ Abarrientos. Ang maganda kay RJ ay nasa poder nga siya ni Coach Tim dahil sa Barangay Ginebra siya naglalaro. Kaya mas matututukan siya ni Coach Tim Cone at mas mapapamiliarize siya sa triangle offense. At kung titingnan natin yung laro nitong si RJ, ay maganda yung kanyang inilalaro sa kanyang kupunan. Pero may mga kulang pa sa kanyang laro at yan nga yung dahilan kung bakit hindi pa siya ipinapasok ni Coach Tim sa Gilas lineup. Pero panigurado, iaakyat at iakyat rin ni Coach Tim itong si RJ Abarrientos sa Gilas Pilipinas lineup at naniniwala ko na malapit na yang mangyari. Lalo na't kapag nakitaan ito ni Coach Tim na handa na para sa ating national team. Isa pa nga sa sinasuggest ng karamihan ay itong si Jordan Heading. Isa sa problema ng Gilas ay yung kanilang napakababang 3-point shooting percentage. At ito ngang si Jordan Heading ang pwedeng makatulong sa ating national team. Para sa akin mga chong, ay agree ako na ipasok itong si Jordan Heading dahil isa nga ito sa mga legit gunner ngayon sa Pilipinas at once na may pasok ito ay paniguradong malaki ang kanyang magiging impact sa ating national team. Isa pa sa sinasuggest ng karamihan ay itong si Quentin Melora Brown nang dahil nga sa matatagalan pa ang pagbabalik ni Kai Sotto ay ramdam na ramdam ng Gilas Pilipinas ang pagkawala ng nasabing big man. Kaya naman, sinasuggest ng karamihan na ipasok na si Quentin Melora Brown para makatulong sa loob ng painted area. Ayon nga mismo kay Coach Tim, ay inaantay na lang nila yung confirmation from SBP na pwedeng maglaro as a local itong si Quentin Melora Brown. Kung si Coach Tim Cone nga raw ang tatanungin, ay gusto niya si QMB sa ating national team. Pero dito naman tayo sa in reality, hindi nga basta-basta maipapasok sa Gilas lineup yung mga nire-request ng mga fans. Unang-una dito kay QMB ay on process at hindi pa rin nabibigyan ng clearance ng FIBA itong si QMB na maglaro as a local. Pagdating naman dito kay Jordan Heading at RJ Abarrientos ay pareho nga silang liability sa depensa. At yan nga yung deal breaker kay Coach Tim kaya hindi niya basta-basta maipasok sa Gilas lineup si RJ at Jordan Heading. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Tim Cone nagpaliwanag kung bakit ganon ang naging resulta at diskarte sa Gilas Pilipinas. As of now nga mga chong, ay kabi-kabila yung pangbabash na natatanggap ngayon ni Coach Tim Cone dahil sa sunod-sunod na pagkakatalo ng Gilas Pilipinas. Tila ba napakabigat at bawal matalo ang Gilas Pilipinas dahil sa mga pangbabash na natatanggap ngayon ng ating national team. Pero nagpaliwanag nga itong si Coach Tim sa kanyang naging press con interview kung bakit ganun yung resulta ng kanyang diskarte sa ating national team. Ayon nga mismo kay Coach Tim
Team Cone ay napakaikli nga lang raw ng kanilang panahon para sa kanilang preparation. Kaya naman, ginamit nga raw nila ang Doha Tournament para mas ma-prepare ang Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia. At inamin nga ni Coach Tim na imbes na makatulong sa kanila yung kanilang pagsali sa Doha Tournament ay napasama pa raw dahil nakaramdam na ng pagod yung kanyang mga players at nakaapekto nga rin daw yung palipat-lipat nila ng bansa. Una sa Qatar, lumipad sila pa Chinese Taipei at pinakauli pa Auckland, New Zealand. Hindi nga yung ginagawang excuse ni Coach Tim Cone at tinitignan nga raw nila yan as a bigger picture para sa paparating na FIBA Asia. Kaya lahat nga raw ng kanilang mga nagawa ay matatawag ni Coach Tim na cumulative experience at gagamitin nga raw nila yan sa paparating na FIBA Asia. At nabanggit pa ni Coach Tim na nasa adjustment period ang ating national team dahil sa pagkawala ni Kai Sotto. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa paliwanag ni Coach Tim sa kanyang diskarte sa Gilas Pilipinas? Ano rin yung masasabi nyo? Dapat na nga bang magdagdag ng mga bagong players ang Gilas Pilipinas? Comment mo lang dyan sa ibaba.